Hey everyone, it's Jeka. Sa video na to ay ituturo ko sa inyo how to create digital products using Canva and ChatGPT. Pero bago ang lahat, meron akong ginawa na group for Filipino digital crafters kung saan pwede kayong sumali at makakuha ng mga ideas how to create digital products and how to become a successful digital product seller. I will just put the link in my bio or in the description of this video. Kung hindi mo pa alam kung ano yung mga digital products na pwedeng ibenta, you can check the previous video na ilalagay ko na lang somewhere dito. This is an example of a digital product. Ito yung tinatawag natin na editable cleaning planner. So ito, ginawa ito through Canva na kung saan pwedeng i-share ito dun sa mga customers. They can get a copy of this template and then they can edit it on their own. So as you can see, this is from Etsy and nakita ko na merong 29 people na bumili nito in the last 24 hours and it is in demand. So it's true that it's in demand kasi meron na siyang bestseller na badge dito sa taas niya. So ibig sabihin nun is maraming customers ang bumibili ng product na ito. So imagine there are 29 people who bought this one in the last 24 hours and ang isang template is 192 pesos. So ibig sabihin nito 192 times 29 na templates ang na-download dito sa product na to. So that's almost 3,000 plus. That is only for this product. So ang gagawin natin, I'll be showing you how to create a digital product. First is you have to go to Canva. Pwede kayong gumamit ng free Canva account lang kahit wag muna kayong mag-upgrade sa Pro. But for me, I'm using Canva Pro for other projects pa kasi kaya I have my Pro account. Pero okay lang kahit Canva na free account ang gamitin. Bakit? Kasi yung mostly ng mga customers na bumibili ng mga Canva templates is gumagamit sila ng mga free account lang. So kung halimbawa gumamit ka ng Pro Element sa Canva, tapos i-share mo yung link na yon na merong Pro Element doon sa customer na gumagamit ng free Canva account, maaring hindi niya ma-access yung mga elements na yon. Kaya ang gagawin natin dito sa digital product na gagawin natin is we are going to use elements and text fonts that are completely free. So nakita ko dito na yung kanyang file size ay US letter size. Meron din siyang ginawa na A4. Pero what we are going to do is yung letter size. Kasi yun naman yung most commonly na ginagamit ng mga customers. Pero pwede rin kayong gumawa ng other option na A4 plus yung US letter size. So you just have to go to Canva, just click create a design, and then type nyo lang yung US letter. Tapos mag-a-appear na dito yung document or US letter paper size na 8.5 by 11 inches. So, click lang natin yan and gusto kong gamitin yung portrait. So, when you click on that one, nandito na tayo sa canvas kung saan natin ilalagay yung ating cleaning planner. Since hindi natin alam kung ano yung ilalagay natin dito and time consuming kung gagawin pa talaga natin siya on our own, that's the time we need the help of the ChatGPT. So, ang ginagamit ko dito is the free account sa ChatGPT. So, nag-type na ako ng prompt dito. So, you just have to hit enter and then mag-a-appear na dito yung mga daily, weekly, monthly, and annual task na pwedeng ilagay dun sa ating cleaning planner. So, this is very helpful kasi hindi na tayo kailangan mag-isip kung ano yung ilalagay natin dun sa ating cleaning planner. So, let's go back here. Then, don't forget to put the title. Let's say cleaning planner. And then, ang title nito, gawin natin is cleaning. Okay, cleaning planner na lang. So, lagyan natin siya ng title. You just go to text and then click on the heading. Tapos, lagyan natin cleaning planner. Ganyan. So, we can edit the size. Just drag that one. Oops. Yan. And then also we can change the font style. So pwede kayong mamili ng font style dito, example this one. So medyo litan lang natin siya. Then next gagawin natin since this is a checklist, mag-add tayo ng text box ulit.
And then kunin natin dun sa ChatGPT yung task. Pero ito masyadong mahaba kaya isa-summarize ko na lang. So ayan, na-summarize ko na siya. So ang gagawin lang natin, i-adjust lang natin yung alignment. And then again, since this one is a checklist, and gagawin natin siya by weekly, no? So maglagay pa tayo ng box para dun sa title. So let's say it's resize lang natin yung text box, and then let's say Sunday. Oops. Sunday. Ganyan. Pwede na maliitan natin yan. Adjust lang the size. We can change the color, pero later na lang natin gagawin. And then, since it's a checklist nga, pwede tayong maglagay ng checkbox. So, ang ginagawa ko sa checkbox, I just put a square shape here. Tapos, ang ginagawa ko, tinatanggal ko na lang yung color. Tapos, naglalagay ako ng border na kahit nasa 1 lang yung border weight para hindi naman masyadong makapal. And then, nire-resize ko lang siya, ganyan. Then, tinatapat ko siya dito sa may mga text. Ganyan. So, just duplicate it. Gawin natin yan, duplicate natin hanggang sa last. So, ganito yung tip dito. You can adjust the line spacing of the text. Dito sa spacing, you can adjust kung gusto mong medyo malayo yung spacing ng mga lines or mas malapit. It depends on you. And then, kung halimbawa okay na sa'yo yung line spacing, pero ito ang hirap naman na individually na i-adjust mong ganyan. So, what we can do is, you just adjust the first one, tapat mo doon sa text na pinakauna. Then, yung last one, tapat mo din doon sa pinaka-last. So, para mas equal yung spaces in between, kasi hindi katulad nito, mas malaki yung space dito compared dito. So, we're going to highlight all the text boxes and then position and then tidy up para maging uniform yung spaces in between. Kahit na halimbawa ganyan, medyo magkakalayo, ganyan, pwede pa rin natin gamitin yung tidy up. Yan. So, move lang natin siya ng konti. Ganyan. Konting movement na lang. At least pantay-pantay na yung spaces ng mga boxes. So, since Sunday pa lang yan, gagawa pa tayo ng Monday. So, duplicate, highlight lang natin yan, then duplicate. And then, dito naman, Monday. Ganyan. And then, you add the next text. So, tatapusin ko lang to and then I will show you the finished product. So, ito na nga yung finished product. Na-edit ko na yung title. Naglagay na rin ako ng konting elements. Then, pinalitan ko na din yung mga colors and then konting notes dyan. Yung mga ginamit ko na elements dito ay free elements. So, pagpunta ka sa elements and then you type something, let's say gusto mo ng star. Pag nag-type ka ng star, you go to graphics. May mga makikita ka dito ng mga free elements and even yung mga pro elements. Yung mga merong ganito, yung may mga crown kayong nakikita, yan yung mga pro elements. And as much as possible, yan yung mga elements na iiwasan ninyo. Kasi again, most of your customers will be having their free Canva account. Pag nilagay kasi natin ito dito sa ating planner, tapos gustong i-edit ng customer mo na gumagamit ng Canva free account, magkakaroon yan ng watermark na Canva. And worse nun, they cannot download itong checklist na to kasi merong pro account unless bibilhin nila yung pro account element na yon. We would not want that to happen kasi maaring mag-reflect din dun sa shop natin yon, lalo na kung yung mga customers hindi nila maiintindihan yung mga proseso ng ganyan. Sabihin nila, bakit bayad pa ako ng pro elements, nagbayad naman ako dito sa template. So something like that, yun yung mga bagay-bagay na iiwasan natin. And then let's say we're done with this one. Ang gagawin natin, we are now ready to post this on our digital platforms. Depende kung saan nyo gustong magbenta, pwedeng sa Etsy, Rocket.ph, or sa Gumroad, or kung saan man ninyo gustong ibenta yung digital products nyo. So, most of these digital platforms, hindi sila nag-a-accept ng mga link na sinisend sa mga customers. Ang hinihingi nila na file type ay PDF. So, ang gagawin natin, ilalagay natin tong product na to sa PDF.
Pwede natin i-convert to directly into PDF. Okay? Pwede natin siyang directly na ibigay sa customer natin na in a form of PDF. You just simply click download and then palitan mo lang yung PDF and then download and then yan yung ibibigay natin dun sa customer. Pero since this one is a Canva template and gusto nating i-allow ito dun sa customers na i-edit yung parts ng let's say itong checklist nga na to, what we're going to do is we are going to share the template link to our customers. So, ang gagawin natin, gagawa tayo ng PDF document kung saan natin ilalagay yung template link. So, eto meron na akong ginawa na sample na PDF. Ito yung ibibigay natin dun sa customer pag bumili siya ng product natin. Naglagay lang ako dito ng thank you message. And then, ito rin, wag nyo rin kalimutan maglagay ng ng parang message dito, short message na if they can give you a review, pwede naman sila mag-leave ng review. And then, dito, ang ginagawa ko, I just highlight this one. And then, nira-right click ko lang, I put this one, highlight this one, and then nilalagyan ko lang siya ng link. Tapos, halimbawa, this is my store, example lang ha. Then, lalagay ko lang yung link dito, and then I will just click enter. So that, pag na-receive nila to, and then they will click on this, diretso sila dun sa store ko where they can leave the review. This one is the most important part. Dito natin ilalagay yung template link natin. Pero before anything else, saan ba natin kukunin yung template link? You go to the product na ginawa natin, just click share, and then meron kayong makikita dito na template link. Pag wala kayong nakitang template link dito, click nyo lang yung more kasi minsan nandito sa more yun eh. So, nandito rin naman siya. Ito, template link. Basta, don't forget na ang ikakopy natin ay template link, not the public view link. Pag public view link lang kasi nakikita lang nila but they cannot edit. So, ang gagawin natin, template link, and then create template link, and then ikakopy natin. And then, you go to PDF document, just a box, doon sa shape na elements, and then lalagay ko lang dito, click here to edit, to get the template. Ganyan. So, palitan lang natin siya ng color, white para mas readable siya. And then, di ba, kinopy natin ito, and then go here, Control V lang, i-paste lang natin siya. Ayoko naman na merong line to, so click nyo lang, pwede namang tanggalin yung line, ganyan. And then dito, sa Canva naman, halimbawa, wala pa silang Canva account, kasi ganito yung nilalagay ko talaga to. Hindi to nawawala dun sa mga digital products ko kasi may mga iba na nagpo-purchase lang sila ng product pero wala pa pala silang Canva account. So, ang ginagawa ko, nilalagay ko na lang yung link where they can sign up for free. So, you just have to go to canva.com and then i-copy lang natin yung URL niya. Then, same, katulad din ng ginawa natin, Control V. Tapos, tanggalin lang natin yung text. And then, after that, pag okay na ang lahat, we're going to click share, download, and then don't forget na i-convert to sa PDF and not PNG or JPEG. Pag JPEG or PNG, hindi magiging clickable yung mga nilagay natin ng mga links dito. It's very important na i-download natin siya sa PDF standard. And then, click download. For example, they have purchased your product and na-receive na nila yung PDF, ganito yung makikita nila. So, ayan, magiging clickable na to. So, they're just going to click that one. Example, this is your shop. And then, ito na yung link. So, pag click nila yan, mapupunta sila dito. So, ganito yung makikita nila. And then, i-click lang nila yung use template for new design. So, pag na-click nila yan, they will have their own copy of the template where they can edit and modify the template. So, that's how you create a product using Canva and ChatGPT. You can also add instructions dun sa PDF kung gusto nilang i-print yon or kung gusto nilang gumamit ng note-taking app gaya ng GoodNotes, Notability, or kung ano man yung note-taking apps na available sa device nila, pwede nyong bigyan ng instructions para alam nila na pwede itong printable, pwede rin naman itong digitally na gamitin.